Pero sa Panginoon, iharap mo pa daw ang kabila mong pisngi. Hindi naman literally yun ay gagawin mo ng walang dahilan. Kasi hindi ka naman malalampigan ng tao ng walang dahilan. Ano? At saka, kung ako'y sasampalin mo ng walang dahilan, bakit ko naman iharap yung kabila ng wala namang dahilan? Pwede namang umilag. No? Di ba? So, ibig sabihin, ano ibig sabihin doon ng Panginoon? Eh, yung gumagawa sa iyo ng masama, huwag mong gantihan ng masama. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. No? Parang kabaliktaran, no? Eh, di ba ang gusto natin, pag may gumawa ng masama, gusto mo ikay gumanti. Nagngingit-ngit ka, no? Nagwawala yung iyong kalooban. Dahil hindi lamang sa gusto mong gumanti, kasi ang lahat ng tao merong tinatawag tayong ego. Oh, meron tayong monkey sa ating kalooban. Alam niyo yung monkey? Yung ego, no? Sabi po natin ego. Ano ba yung ego? Sometimes we want to revenge, we want retribution. Ano ba bang iba pang tawag? Just to fill or to satisfy our ego. Oh. Hindi lang minsan dahil gusto mong gumanti. Kasi meron nga ang taong ego eh. No? Yung pang pagdasaling ang iyong damdamin, minsan ang iyong pinanghahawakang prinsipyo o paniniwala mo, na minsan kahit na ito'y nalaman mo ng mali, because of ego, eh hindi mo pa agad isusuko. Ano? Because meron tayong ego, sabi po natin, ego. Yan. Sabi mo sa iyong katabi, meron ka bang ego? Meron. Lahat. Even you're a pastor, meron tayong ego eh. Tama ba yun? Sino ditong wala yung bang, wala na yung ego, no? But sometimes we need to, a little, minsan nakatutulong din para ma-develop yung self-esteem. But remember, mamaya madadaanan naman natin, sinabi ng Panginoon na kailangan natin, every time lalapit tayo sa Diyos, dapat tayo mayroong papapakumbaba. Wala na tayong dapat anumang bagay na reservasyon sa ating buhay. But okay, let's continue. Basahin natin Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Yan, basahin natin. For my thoughts are not your thoughts, sabi ng Panginoon, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang aking isipan ay hindi nyo isipan, ang sabi ng Panginoon. Ang aking paraan ay hindi nyo paraan. Kung gaano ka taas ang langit, kalayo ang pagitan ng langit at ang lupa, so ganoon din ang paraan ng Diyos kaysa paraan natin. Dahil ang isipan ng Panginoon ay hindi natin isipan. Magkabaliktad eh. No? Malayo ang pagitan. No? Kaya hindi minsan magkakaintindihan. Pag ginamitan natin ang pamantayan ng kaisipan ng tao, minsan ibang Panginoon. Di ba? Ibang sa Panginoon. Minsan, kapag pinilit mong unawain, kahit po ang salita ng Diyos, pinilit mong unawain sa magitan ng iyong sariling pangunawa, hindi mo talaga maintindihan. No? Kasi mahirap intindihin. Imagine, sa nakakita na malapit ka ng mamatay, malapit na kayong sakupin ng mga kaaway, naroon kayo sa ilang, ay nagrereklamo ng mga tao, Moses, dinala mo ba kami dito para dito kami mamatay? No? Ay sumagot si Moses, wag, nanalangin sa Panginoon. At sabi kay Moses, pumunta ka doon sa tabi ng dagat, ituon mo ang iyong tungkod. Ano yun? Manampalataya kayo, gagawa ko ng himala. Anong pinahawakan doon ni Moses? Hindi lang yung kanyang tungkod. No? Hindi lang yung tungkod. Ang pinanghawakan ni Moses doon, yung salita ng Diyos. No? Yung pangako, katulad na lang kay Goliath. Paano mo tatalunin? Wala ngang lumaban eh. Tapos, binigyan siya ng armas ni King Saul, si David, ng kanyang espada, ng kanyang pandigma. Hindi makalakad si David eh. Ang bigat naman itong dala ko, pati espada, hindi halos siya makalakad. Yung espada, kanyang buhatin. Pero yung kanyang kasotang pandigma, di ba, noon mga bakal, hindi niya makalakad. Kaya, sabi niya, hindi ito eh. Hindi ako dito trinay ng Diyos. Tama na sa akin itong tirador. No? Imagine, sling tirador. Iba pa, mabuti sa atin, tirador, may sabak. Ano? Yung tirador yun, yung sling lang yun, iniikot na ganon. May baong bato. Lalagyan mo lang ng stone. Okay? Sabi na, kaya nga tinatawan, sabi na, sira ulo ba't batang ito, lalaban kay Goliath. Mandirigma, wala nga makalaban, samantalang kanyang armas, tirador. Pero anong sabi ni David? Sa ngalan ni Yahweh, mapapatay kita.
So, yun ang pumatay kay Gulayat, yung salita ng Diyos. Amen? Are you listening? So, ang ating kaunawaan ay limitado. Our understanding is limited. Remember. Malimit, ito'y naiimpluwensahan ng emosyon, ng pagiging biases, at saka nung ating may hangganang pananaw. Kasi may hangganan ang pananaw ng tao. Ang Diyos, finite ang Diyos eh. Infinite. No? Ang Diyos, infinite ang Diyos. Hindi katulad natin, finite tayo. Sabihin, ang pananaw ng tao may hangganan. Ang Diyos, infinite. Ibig sabihin, walang hanggan. Walang imposible. Di ba? Walang simula, walang wakas. Ano pa? He is the Alpha and Omega. Siya yung malilikha, hindi siya nilikha. Ang Diyos nag-i-exist kahit walang anumang bagay, nandyan ang Panginoon. We existed in this world because God created us. Nag-i-exist ang mga bagay na ating nakikita dahil ang lahat ng yan nagmula sa paglikha ng Panginoon. Are you listening? So, our understanding is limited. No? Ang ating kaisipan, ang ating kaunawaan, limitado. May mga bagay talaga dito sa mundo na minsan hindi ipinagkaloob na maintindihan kaagad natin. No? Pero, may mga bagay naman na pwede nating maintindihan. No? Pwede, ano po yun? Kung maunawaan natin o kung atin lamang tatanggapin o ating pakalilimiin na merong salita ng Diyos sa ating buhay. Nung makilala natin si Kristo sa ating buhay, natanim sa atin yung binhi, no? Pati yung pangunawa, sabi nga ni Pablo sa Kalatang Korinto, ang mga espiritual na bagay ay maunawa lang sa paraang espiritual. Sabihin, hindi nyo ba alam, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Sabihin, ang isang tunay na Kristiyano, meron kang kaisipan na Jesus. Meron. Pero, nasa sayo kung ito ba ang iyong gagamitin o ang pailalin mo ay ang iyong finite na kaisipan o ang iyong kaisipang limitado, no. So, but paano ba ito nalilimitahan kapag na-influencean ito ng mga bagay? Anong mga pwede maka-influence sa atin? Yung our emotions, our ego, no? Yung ating mga nararamdaman. Kasi siyempre, sometimes di ba, sabi nga nung mga sa mga love story. Yan, karaniwan natin. Ito naman yung totoong nangyari sa buhay. Sa pag-ibig ka, hindi lang puso ang ginagamit, pati isip. Sabi sa dapat isip. Hindi kang puso yung nagbabago, no? Pero sabihin, pareho yung kaloob ng Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng sentido komon, binigyan tayo ng Diyos ng damdamin para gamitin natin. Pero pwede naman natin gamitin pareho ng tama, no? Minsan nga lamang po, hindi natin natitimbang ng mabuti. Nadadala tayo. May mga, alam nyo ba ang ating emosyon ay pwede tayong minsang ipahamak because of our emotion. Bagamat hindi mali na tayo ay marunong umiyak, marunong tumawa, marunong magsaya, marunong magalit. It's normal. It's a natural sa buhay ng tao. Pero dapat, kailangan natin ang banal na espiritu sa ating buhay. Di ba? Kaya nga sabi, the fruit of the Spirit. Ibig sabihin, kapag nakilala mo ang Panginoon, basta sumul ka lamang sa, di ba? Pag ikaw ay nagtanim ng binhi, anong susunod na mangyayari? Nagtanim ka, siyempre gagahukan mo, didiligin mo, susuloy. Pero pag sumuloy na, iwanan mo na ba yan? Babantayan mo sa mga siit, sa mga dawag. Pag tag-araw, katulad ngayong El Nino, anong gagawin mo? Didiligan mo ng tubig. Pag panahon naman ng La Nina, kailangan bakuran mo at baka naman malunod sa tubig. Sabihin, aalagaan mo hanggang sa lumaki, lumago. Pero pag hindi matatag na, taging isang puno na, kung yan ay mangga, hintay mo na lang niyang bumunga. Minsan nga, kahit nabumbahin mo at hindi, pausukan mo at hindi, nabunga na ng kusa basta't malusog ang puno. Di ba? Pero may panahon na kailangan mo muna siyang alagaan. Tama ba? Ganon din po yung ating pananampalataya. Hindi agad yan malago. Hindi yan basta namumunga. Pero kapag inalagaan mo ng mabuti, ginahukan mo, dinidilig, binabantayan, nililinis mo, pag yan ay tumatag, lumago, ng bulaklak, kusayang mamumunga. Di ba? At ano po ang bunga? Di ba? Sabi, ang bunga ng Espiritu kasama yung self-control, kabaitan, kaamuan, kindness.
The 9 fruits of the Spirit. So doon pa lang yan mamumunga. So meron tayong kailangan gawin. Are you listening? So, but because of our emotions, sometimes biases. Kailan po ba nangyayari yung mga biases? Siyempre, laging iba naman yung pagtingin mo. Kahit paanong sabihin, kahit minsan galit-galit tayo sa tao, naku, masamang tao yan. Masamang bata, hindi pinalaki ng mga ng magulang. Kaya yan nakulong. Yan, ganito. Ano mang kasong ibintang mo sa kanya. Pero hindi mo pwedeng alisin sa kanyang magulang. Lalo na sa ina, kung dinadalaw yan doon sa kulungan. Minsan dinadalahan pa ng pagkain. Ginsan kung may magagawa pang paraan, pag yan ay walang matulugan, naku, hirap pa lang naalala ko nung isang araw nanonood ako ng yung mga old na balita, matatagal ng balita, na papunta sila sa isang kulungan. Doon sa kulungan na yun, sobrang dami ng nakakulong. Siguro, para lamang sa 50 tao ang nakakulong yata, kulang-kulang 200. Imagine. So, paano matutulog? So, kung sila matulog, kada isang oras, tatayo. Pag na isang oras, may papalit para lang makatulog. Ganon kahirap. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ka ng sarili mong tulugan, babayad ka ng mga 40 to 50,000 yung magkaroon ka ng sarili. Walang aabala sa'yo. May babayaran ka doon sa kulungan. May mga ganun mga kwento yung ina, naawa sa kanyang anak, pero yung kanyang anak kriminal, gagawa ng paraan mapaginhawa lang kahit pansamantala ang kanyang anak, kahit ito'y nakulong. Hindi niya sinasabing, anak, itataas kita. Hindi. Alam niya, kailangan makulong ang kanyang anak. Pero hindi mo siya pwedeng sisihin kung bakit niya dinadalaw, kung bakit niya patuloy na minamahal ang kanyang anak. Dahil anak niya yun Naintindihan po ba natin? Sabi ng iba, magulang na yun, hindi marunong tumingin. Alam na makasalanan ng anak, ini-spoil. Hindi naman ini-spoil yun. Ina yun Naintindihan niyo po ba? But sometimes, kung yun ay tatakas na niya, o magsisinungaling siya o gagawa ng mga hindi tamang bagay, doon magkakamali. Naintindihan po ba natin? Okay. Biases or because of our finite and perspective or ways. Limitado ang ating pananaw. Merong hangganan. Kasi as a human, may hangganan. Kung ihahambing natin ang ating karunungan, ang Diyos, mas malawak pa sa dagat ang kanyang karunungan. Tayo kasi, ang laman ng ating kaisipan, parang tayong tumatabo. Malaki pa nga yata yung tabo So, nauubos yan. So, kailangan mo laging kukuha doon sa walang hanggang karunungan ng Panginoon. Kaya nga nung si Solomon ay humiling sa Diyos, hindi niya hiniling kayamanan. Kasi kayamanan nga naman, kung hindi mo alam pa paano gagamitin, di ba? Katulad ng bata, kung ikaw ay mayroong anak, kahit gano'ng kayaman, nag-aaral elementary, kahit kaya mo magbigay ng 1 bilyon sa kanya, hindi mo yan bibigyan ng baong 10,000 sa school kung yan elementary. Minsan nga, hindi mo nga binibigyan ng pera Di ba? Kasi hindi naman niya alam yung paano gagamitin. Kaya nung si Solomon ay hiniling ng Panginoon, ano bang gusto mong hilingin? Ang hiniling niya ay wisdom. Tama ba? Hindi kayamanan. Kasi through His wisdom, pwede siyang umunlad, pwede siyang yumaman. Pwede niyang gamitin kapag ikay marunong. Di ba? Bigay mo doon sa isang pulube na ang kaisipan ay laging pulube. Bigyan mo yan ng 1,000,000 piso, balikan mo pag na 1 taon, namamalimos na ulit yun. Pero yung katulad ni na Gokong Wei, yung sina Henry C., sina Manny Villar, alisan mo yan ng kayamanan, alis lahat, simula. After 1 year, makikita mo baka mayaman na ulit. Kasi yung kaisipan nila, alam nila kung paano kumita ng pera. Naintindihan po ba natin? Hindi po natin hinahamak yung ibang tao. Wala tayong hinahamak. Pero, depende ito doon sa mindsetting natin. Doon sa perspective natin sa buhay. Kaya importante, bagamat may hangganan pa rin, maaring ikaw ay magaling sa isang bagay, pero isang bagay naman na hindi. Kahit ikay pastor, maaring kayo mahusay, magaling ka sa isang bagay, pero hindi lahat ng bagay ay nasa iyo ang biyaya. Ang tanging lahat ng biyaya at lahat ng kaalamat, karunungan at kagalingan ay meron, ay tanging ang Panginoong Hesus lamang. Pero bilang tao, meron kahit nga si Pablo, si David, may mga kahinaan sila, si Elijah, si Elisha, everyone. Kahit pa yung sino mga santo at apostol na nabuhay sa ibabaw ng mundo, lahat sila ay meron ding mga weaknesses. Kahit nga si Pablo, Lord, dinadalain ko, alisin mo na sana sa akin itong kahinaan kong ito. Pero ang tugon ng Panginoon, kung kailan ka mahina, doon kita napapalakas. Amen?
So, ang kailangan lamang, tamang perspective sa buhay. Tamang mindsetting, sabihin po natin, mindsetting. Pag ako'y nasasalin yung ego, gano'n nagagalit. Pero mayroon akong tayo, ba't nga ba ako nagagalit? Ba't ko ba ibubuhos ang lahat kong galit sa isang bagay na, minsan naman, because of my ego, sa bandang huli, pag pinakaisipin mong mabuti, pag ikinahimasmasan, oo nga, no? Pwede namang hindi ka magalit. Pwede mo namang makuha isang bagay na hindi mo kailangang ikaw ay sobrang magalit. So, in contrast, sa kabaliktaran, yung kaisipan ng Diyos perpekto, infinite, at ito'y nakaugat sa kanyang banal na karunungan. Kasi ang Diyos siya ang pinagmumula ng karunungan. No? That's why King Solomon asked the Lord, Lord, bigay mo sa akin karunungan. Alam ni King Solomon, that's the wisdom. Kaya nga, so, we may devise plans based on our limited understanding. Gumagawa tayo ng mga plano base sa ating panlupang kaunawaan. Pero ang Diyos, ang tawag diyan ng Bible ay incomprehensible. Sabihin, walang katapat, walang hanggan, no? His ways are perfect. Laging pagkabutihan ang pinag-uusapan, ultimate, ibig sabihin, maging sa tingin man natin ay mysterious o parang mahirap intindihin. At may mga pagkakataong parang nahahamon tayo. Ano ba ito? Ano ba gusto nating alamin, no? Gusto nating ano ba kahit po ako'y pastor, pag ako'y nag-aaral, may mga bagay na hinahanap ako at research ako ng research. Pero pag wala ka ng makitang sagot, at pag sinabi ng Diyos, ang panghawakan mo lamang yung pangako ng Panginoon. No? Kasi doon mo papasok yung kaisipan na because God is a sovereign. Sovereign niya ang Panginoon. Meron siya kalagayang sovereign. Ano ba yung sovereign niya? Sabihin, walang hanggang kaalaman, walang hanggang karunungan. Lahat sa kanya walang hanggan. Ang kanyang pangunawa, diba? Sovereign, no? Sabihin, pinakamakapangyarihan. No? Laging limitado ang tao, pero ang Diyos unlimited, no? Kaya kung meron mang nagpauso ng mga unlimited the word, ang Diyos lang ang meron noon talagang unlimited. Ang Diyos lang ang merong forever, no? Wala siyang kapantay, walang katulad. 'Di ba sabi ng awit, walang kapantay, walang katulad. Wala kang pwedeng ihambing. Wala kang pwedeng paghambingan. Although we use some illustration. So pag tayo nagtuturo, kapag tayo nagkukwento, o kapag tayo ay nagsishare, gumagamit tayo ng... Pero wala kang pwedeng ihambing sa Panginoon. Nag-iisa lamang siyang Diyos. Amen? Nag-iisa lamang. As sabi nga ng Bible, kung gaano kataas ang langit, ang pagitan ng langit at lupa, ang pamaraan ng Panginoon ay ibig sabihin, hindi kayang unawain ng ating sariling pangunawa. It transcends our human comprehension. No? So, ito'y nagpapaalala sa atin na merong walang hanggang pagitan. Ang may hangganang kaunawaan ng tao at yung infinite na karunungan ng Panginoon. Mahirap mo talaga yung pagsamahin. Kaya nga, every time na lalapit tayo sa Diyos, di ba si David nung siya lumapit sa Panginoon, bagamat siya'y hari, pinamagiting naman dirigma, halos lahat na ng pinagdaanan sa kanyang buhay, nagrebelde, gusto siyang patayin ni Solomon, naitaas lang ng kanyang kaibigan, pati kanyang mga anak nagrebelde, mga anak niya gustong agawin ng kanyang paghahari, at mismong si Absalom, talagang kinuha. Pati iba niyang tauhan, nakonbinsi ni Absalom. Pero ang lahat ng iyon, pinagdaanan ni Haring David. At alam nyo, nagtagumpay siya. Nakaya niyang pagtagumpayan anumang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. And ang tanong ay, paano niyo na ito ginawa? Dito po sa Bible, dito po sa book of 2 Samuel,
chapter 16, verse 5 to 13. Our human perspective is limited by nature. Sabihin, natural. Lahat ng tao, limitado ang ating perspektibo. Nakikita lang natin yung maliliit na bahagi ng katotohanan. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng katotohanan ay naiintindihan mo. Yes, we receive truth, we receive God, we receive the Word of God, we study, no? We learn from the Lord, we learn from the Word of God. But our understanding, intricate, ibig sabihin, ang ating pangunawa ay maging sa mga bagay na masasalimuot, no? Our understanding, ano ba yung sa Tagalog intricate? Masalimuot, ano? Intricate, masalimuot, or komplikado. Yan, okay. Ibig sabihin, maging sa mga komplikadong bagay sa ating buhay, lalo na po dito sa ibabaw ng mundo, marami kasi ditong mga, minsan nga, kahit nga mag-asawa, may mga bagay na minsan hindi kayo magkaintindihan, no? Hindi pero minsan pareho naman pala ang tinutukoy. Alam mo bakit nangyayari? Because of emotions, because of ego, no? Because of some biases, no? Lalo akong sa anak. Kasi minsan may napapaboran tayo pag pumapasok yung ganung bagay. Because we are just human. Sino ba sa atin dito ang, yes, it's natural kahit kay pastor. Sometimes, minsan nga, hindi mo napapansin, may biases ka eh. Di ba? Sa iyo na lamang anak. Naalala ko ang aking lola ay nabubuhay. At kapag kakain yung mga anak, kasi ang mga anak, ang anak ng aking lola ay 11, ay iba-iba ang gusto. Merong hindi kumakain ng langgunisa dahil may bawang. Meron namang hindi kumakain ng pusit. Meron namang ayaw lahat ng mga seafood, lalo na kakainin mo yung mga pusit, kakain ka ng mga isda. Ayaw, gusto laging mga dilata, mga corn beef. Kaya, pag siya may kaunting pera, ibinibili niya agad yung isa niyang anak ng corn beef. Nung aking anak ko ay nag-aaral, si Itloy ho ay nasa Batangas City. Si Juwalin doon din nag-aaral, uuwi sa hapon. Kasama namin ang inay. Ang inay, ngayon, si Juwalin ay unang dumating. Inay, may pang-ulam mo tayo kasi inay, nagluluto pa sa akin kasama namin. Wala na magluto ka lang kahit ano. Ay, hanap si Nini doon sa pinaka-aming kusina. May nakitang 2 yata o 3 chicken na hindi makalalaki, chicken na prito. Inay, meron pala din chicken. Ayan, ikikiitloy. So, hindi naman yung sinadya ng pero, ako ang gusto na rin. Di man lang sinabi sa akin, sa iyo na yung isang maliit. Naintindihan po ba natin? Pare-pareho naman yung apo, lahat naman yung mahal sa... Pero minsan ganun tayo, hindi mo napapansin. Are you with me? So, even maliit na biases, mayroon pa. Kahit ka sa iyong sarili. Minsan napapaboran mo, hindi mo alam, pabor sa iyong sarili lang ang naiisip. Because of biases and sometimes emotions. Are you listening? So, nagpipilit tayong unawain. Uunawain natin ang mga bagay sa magitan ng ating pamantayang pantao, perspektibong pantao. Pero, nako-confuse lang tayo malimit o nadi-discourage. Dahil, hindi mo talaga kayang maintindihan eh. May mga bagay talaga na, minsan ang hirap mong unawain. Lalo na nga po, kapag tayo humaharap sa mga pagsubok, mga challenges, trials, no? Okay. Pero kung atin lamang pong matututunang mayakap yung godly or God's perspective, kung ahapin lang po natin ang pamantayan ng Diyos, makasusumbong tayo ng comfort, makasusumbong tayo ng karunungan, makasusumbong tayo ng tunay na pag-asa. It's only God's perspective. At yun po yung binhi na ibinigay ng Diyos sa isang mananampalataya. When we receive Christ in our life, nanahan sa atin ang kanyang espiritu. Hindi automatic ito ay gumagana, pero kailangan po natin. Sabi nga, di ba sabi ng Bible, ang nabubuhay sa laman, no? At ang nabubuhay sa espiritu, no? Diba? Sabihin, paganahin natin ang espiritu, wag ang
laman. Yes, we have flesh, narito tayo sa mundo. But, meron tayong bagong spirit. Anyone who is in Christ has naging siyang bago. Sabihin, you receive a new spirit in your life. Nakatanggap ka ng bagong espiritu at ito ay espiritu ng Diyos. Ang sino mang na kay Kristo ay mayroong espiritu ni Kristo. Kung wala si Kristo, kung wala ang espiritu ni Kristo sa iyo, wala sa iyo si Kristo. Diba? Sabi ng Bible sa Romans, hindi ko lang po nailagay yung verse. Yes. So we receive the Spirit, we receive the seed of Jesus Christ in our life. Tinanggap natin yung binhi ni Kristo sa ating buhay. Pero hindi, katulad din po ito ng binhi, kailangan itong mamatay, kailangan itong pag namatay, na itanim mo namatay, kailangan itong gahukan, linisin ang paligid hanggang sa ito'y magsimulang lumago. Pero pag yan huy matatag na, hindi mo na, minsan kahit hindi mo yan pausukan, bubulaklak yan at bubunga. Naintindihan po ba natin? So, let us read. Basahin po natin. Punta tayo sa 2 Samuel chapter 16 from verse 5 to 8. When King David came to Bahurim, behold, a man was coming out from the family of the house of Saul, or Saul. No. Nung si David ay nagpunta na sa Bahurim, merong isang lalaki mula sa angkan ni Haring Saul. Ito po yung matapos na si Haring David ay papalit ang hari at nag-rebelde na noon si Absalom. Okay, kung hindi nyo alam ang story, you can read in the 1 Samuel and 2 Samuel. Namatay na noon si Haring Saul at si Jonathan yung kanyang kaibigan niya. At ibang taong pumatay. Hindi si Haring David. Ang totoo niyan, may pagkakataon nga siyang patayin si King Saul, pero hindi niya ginawa. Dahil hari. Yan ang Panginoon. Kaya lang namatay pa rin si Haring Saul. Namatay pa rin sa labanan si Haring Saul. So, nung siya pumunta na sa Bahurim, iniisa-isa na ni Haring David na puntahan ang mga lugar sa Israel. Sa Bahurim, may lumabas na isang lalaki mula sa angkan ni Saul. And his name was Shimei. Shimei. Ang tawag na ba Shimei o Shimei? Shimei. The son of Gera. He was coming out. Siya po ay, tuwing makikita si David, sinusundan at anong ginagawa? He cursed David. Sinusumpa niya, ikaw na, sinasabihan niya ng masama, hindi lamang po yun, binabato pa. Imagine ha, si King David, hari na noon si David. Kaya lang siya, tinatakasan niya lang, kaya sa paikot-ikot, tinatakasan niya si Absalom dahil ayaw niyang magkaharap silang mag-ama. Imagine ha, kung tutuusin, kaya naman niyang kuhanin sa kanyang anak, siya kasi ang hari. Pero dahil sa mahal niya ang kanyang anak, ayaw niyang sila'y magkakasagupa. Kaya, paikot-ikot siya, patakas-takas siya. At nung makita siya ni Shimei, ano po ang ginawa sa kanya? Sinusumpa. He also threw stones and David and all the servants of King David. Imagine, pati po yung mga sundalong kasama ni David. Yung mga magigiting na general, alam nyo, meron pong 30 army si David na pinakamagigiting. At ito doon ay kasama ni Haring David. Eh, sukat mong babatuhin itong si Shimei. Binabato, pinagsasalitaan pa si Haring David ng masama. Abay, kung ikaw ay isa sa tauhan niya, pagsasalitaan mo nga ang haring pinaglilingkuran. Abay, nung isang araw may pinapanood kami ni Star Style ang movie, pamagat ay isang old movie. Ang pamagat ng pelikula ay Olympus Has Fallen. Yan. At saka yung isa yung dalawang movie pinanood namin makasunod na araw. Pamagat ng isa yata ay London Has Fallen. Kasi ito'y kwento, yung White House ay pinasok ng mga North Koreans. At na-hostage yung presidente. Pero yung pinakabida, ano man ang mangyari, pagtatanggol niya ang kanyang presidente. Gagawin niya ang lahat. Mailigtas lang ang kanyang, dahil presidente niya yun, ay security siya eh. So marami mga movie na ganyan, like Clint Eastwood, yung In the Line of Fire. So marami akong mamuna. So, ganun din.
Kung napanood yun yung mga movie na The Bodyguard, no? Yung bodyguard, ihahara kanya sarili, wag lang masaktan yung... So, ito yung nangyayari sa tunay na buhay. Yung mga PSG, yung mga presidential security, alam nyo ba yung mga presidential security, nalaman ko, yung pala mga close-in bodyguard ng presidente, wala pala diyang naghahawak ng baril. Tinanong ko, sabi ko, bakit naman ganun? Kasi minakausap ako nag-training. Bakit ganun? Ba't hindi sila naghahawak ng baril? Kasi, pag may hawak ang baril, ang tendency mo, pag may kalaban o nagtangka, bubunot ka at makikipaglaban. So, pag wala kang baril, ang gawain mo lang, proteksyonan. Kaya pala doon sa mga movie, nakikita ko, tunay pala yun. Pag may pumutok, kagulo, ang ginagawa nila, na pinapalibutan agad nila yung kanilang VIP, kung presidente, palilibutan nila. Di bali lang silang tamaan ng bala, mailigtas lang nila ang kanilang VIP. Yung kanilang pinoproteksyonan. So, imagine si Haring David binabato, pati yung mga, hindi lang si Haring David, pati yung mga soldier, binabato, yung mga servant ni David. At sinasabihan pa si Haring David ng masama. Kung kayo yung soldier na yun, teka muna. Baka sa pangatlo mong bato, may tama ka na, o tagpas ng ulo mo. Di ba? He also threw stones, David, and all this, of King David, and all the people, and all the warriors were on his right, and on his left. Kaliwat kanan. Lahat ng tao, nakapaligid kay David, lahat ng sumusunod, binabato. Kung kayo kasama doon, kung ako isa kasama doon, ako, may maghahalo at sigurado ang balat sa telalawan. Di ba? Binabato. Okay. This is what Shimei said when he cursed. Lumayas ka, David! Go away! Lumayas ka! You are a man of bloodshed. Ika'y mamamatay tao. You are a worthless man. Wala kang kwenta, kriminal. No? Lahat na yata masamang salita. He cursed the king. Shimei cursed the king. In verse 8, the Lord has brought back upon you all the bloodshed of the house of Saul. Yan ang napala mo dahil pinatay mo si Haring Saul. Yung aming hari, kamag-anak siya ni Saul. Because of biases, ano? Kasi kamag-anak niya si King Saul. Bagamat hindi niya man inalam, pwede ka naman magtanong, sino bang pumatay kay Saul? Si David ba? Hindi naman si David, Hindi nagbabasa ng Bible to Shimei, ano? Hindi niya alam, hindi naman si David ang pumatay. No. So, hindi naman si David ang pumatay. Pero ang pinagbumunta niya ng galit ng kanyang puot ay si Haring David. In whose place you have become king, the Lord has handed the kingdom over you. Over your son Absalom. Kaya yung pagkaharian mo ibibigay na ng Diyos kay Absalom, sabi ni Shimei. And behold, you are caught in your own evil. Yan ang kabayaran ng iyong masamang ginawa, sabi kay Haring David. For you are a man of bloodshed. Ikaw ay mamamatay tao. Wala kang kwentang tao. So, naniniwala ako si David ay maraming mga pagkakamali. Wala naman pong taong perfecto sa ibabaw ng mundo. Marami tayong alam pagkukulang din ni David. Ano? Diba? Marami din siyang pagkakulang as a human. Pero naniniwala ako na hindi lahat ng sinasabi ni Shimei ay totoo. Tama ba? Misa sa ating buhay, tayo ay napapagsabihan din. Hindi man tayo binabato ng ating kapitbahay, kakilala, pero nakakaranas din tayo ng yung mga ganong mga pag-atake sa atin. Di ba? Sino sa inyong hindi nakaranas ng yung may umatake sa iyo na minsan, hindi mo alam, wala naman akong kasalanan. No? Sometimes, maybe some attack you verbally. No? Sabihin, inaatake ka ng ang iyong karakter, pinagsasabihan ka ng masama. Kayo walang kwenta, ikaw naman ay ganito. Lahat na yata ng mga salita na pwedeng hindi mo karapat, sabihin, hindi ka karapat dapat mong marinig, minsan sinasabi sa iyo dahil lamang sa, minsan bintang. No? Hindi pa naman napapatunayan, napapagbintangan ka. Naintindihan po ba natin? Meron ba kayong ganong karanasan? Yung bang ginaganong ka, no? Pinagbibintangan ka, minsan, alam mo namang hindi mo namang ginawa, pero lahat na yata ng upasala, lahat na yata ng pinakamasakit na salita, lahat na yata sinumpa ka na, ano, ganito dahil lang siya nagalit sa iyo na wala naman siyang batayan. Pero
sa buhay natin, minsan dumadaan tayo sa ganong kalagayan. Sometimes, they will attack you physically, hindi ka man nila literally batuhin, pero ginigipit ka. Minsan sa trabaho, nalaman ka lang na ikay born again, nalaman ka lang ganito. Minsan, hindi naman ito dahil sa ginigipit ka sa maraming kaparaanan. No? Minsan, hindi mo naman kilala. Yung iba, kilala mo. Minsan, salong masakit yun. Ano? Yung bang ang nananakit sa iyo ay kakilala mo. Pero minsan, pati yung mga taong istanghero sa iyo, ginagawa ka pa rin ng hindi mabuti. No? Ito man ay aksidente, o ito man ay isang pangyayaring hindi sinasadya, ang layunin lamang ay siraan ka. Sometimes, some people they will attack your spirituality. Mamaliitin niya ang iyong paniniwala. Mamaliitin niya yung kakayanan. Nako, sa simula lang yan. Isang araw, yung pagbabagong yan hindi rin mangyayari. No? Naalala ko nung una nung bago-bagong nagpapasimula sa gawain ng Diyos. Sabi ko doon sa ilang kabataang dumaturo, ilan lang siguro, wala pang 10. Nanghihiram kami ng gitara sa aking tiyo. Sabi ko, time will come, maniwala kayo. Parang ito yata, nandun yata sa Stelle nun. Maniwala kayo. Bibigyan tayo ng Diyos ng drum set, ng mga electric guitar. Sabi nung tagalabas narinig, pabili pa rin ka ng drum set, bibili ka ng electric guitar, yung ang gitara, ikay nanghihiram pa lamang. Tama naman, ano. Pero, naging hamon naman yun. Abay, nagkaroon nga ng unang drum set. Naalala ko nung si Brother Junior Castor nung nabubuhay. No, sumalangit na namatay na kasi dahil ng COVID. Siya yung nag-project ng unang drum set. Nakabili. Hindi galing sa kanyang pera, nag-project sila. Nakaipon sila, nagbenta ng mga kung ano-ano, tapos makaipon ng pera, bumili ng drum set. Mura lang noon. Noon yata, mahigit lang. Wala pa yata 10,000. Maganda rin, premier na ang tatak ng drum set. No? Tapos, nakabili ng unang electric guitar. Buhay pa noon aking ama, nakaroon siya ng kontrata, bumili agad ng gitara. Bumili agad ng gitara sa kabili ng electric guitar. So, dandan. Ngayon nga ang ating drum set, electronics pa, no? Pero, sa totoo lang ho, mas mahal ho yung mga talagang drum set na worth 100,000, 70,000. Itong ganito, mga 50,000 to 60,000. Mas mahal ho yun. Okay. So, sa kabila ng mag-aatahing ito kay David, ano pong ginawa ni David? No. But despite these attacks on King David, the divine perspective remained in him. No. Hindi nawala yung makadiyos na pananaw ni King David. Let's read. Basahin po natin 2 Samuel chapter 16 verse 9 to 12. Then Abishai, the son of Zeruiah, said the king. Si Abishai po, sino ba si Abishai? Kapatid ho ito ni Joab, yung isa sa kanyang general. Why should this dead dog curse my lord the king? Itong patay gutom na asong ito, na si Shimei. Bakit mo sinusumpa? Bakit niya sinusumpa ang hari? Nagalit na nga si Abishai. Now, let me go over and cut off his head. Pupuntahan ko siya. Tatagpasin ko ang kanyang ulo. Di ba? Sa tingin nyo, kayang gawin ni Abishai? Yes. Kung di ako nagkakamali, si Abishai pang-4 sa pinakamatapang na lalaki noon na tauhan ni Haring David. Hindi si Joab, si Abishai pa. Si Eleazar, si Johabed, meron pang isa, si Shama. Yun ang matatapang na lalaki. And then si Abishai pang-4. Imagine, yung pinakamatapang na lalaki, 30 yung matatapang na lalaki. Sabi ni Abishai, pupuntahan ko yung si Shimei na yan at tatagpasin ko ang kanyang ulo. Sa palagay nyo, kayang gawin nun? Ay kahit nga ikaw hindi matapang, pagka ganun ginagawa, makatatagpas ka talaga ng ulo. Talagang gusto mong ngit-ngit na ngit-ngit si Abishai. Maintindihan niya. At ang sabi niya, tinawag niya pang patay gutom na aso. Ibig sabihin, wala kang kung ihahamping ka sa amin, sino ka? Wala na nga sa kalingkingan ng aming kakayanan. Gaya ka pa magsalita. Isang piti ka lang sa amin Pupuntahan kita, tatagpasin ko yung ulo. No. Now, let me go over and cut off his head. But, take note. Ang sabi ng verse 10, but the king, ang sabi ni Haring David,
What business of mine is yours? Anong pakala mo ba yan, Abisay? Sabihin, ako ang hari. Ano bang pakala mo? Minsan kasi, pag nakakita tayo ng mga naaapi, di ba nagingiti tayo kahit hindi tayo, no? Di ba? Lalo kung kapitbahay mo, dapat yan eh. Lalo pag nakakabalita ka, minsan galit-galit ka doon sa presidente, sa mayor, sa gobernador, ngiti tayo ka, minsan, pambira yan yung mga kurap. Galit tayo. Eh, sino ba sa mundo ang hindi kurap? No? Kahit nga po, minsan, naalala ko kilala nyo ba ang apelyido King, yung pumayari dati ng Ahit, ng Anito. Yung Anito, si Wading King ang pangalan. Nung siya na born again, pinagbili niya ang Anito. Nagtayo siya at yung iba, kinonvert niya sa bagong hotel. Tinawag niyang Kabayan yata, Kabayan Hotel. Umattend siya ng mga meeting, ng mga businessman meeting, mga business. At na-meet niya yung mga Christian businessman. Nagulat siya. Sabi niya, mga Kristiyano pala itong mga to. But hindi ko alam. Nung una, nakaka-meeting ko na rin sila eh. Pero bakit noon, hindi ko alam. Kasi hindi nila sinasabi na sila'y Kristiyano. Hindi nila ibinabahagi ang prinsipyo ng Diyos. Nanahimik sila pag nasa sa business sila. Kung ano yung ginagawa ng ibang businessman, ginagawa din ng mga to. Kaya sabi ni Wading King, hindi ko siya tutularan. Kailangan ipakita ko, iba ang Kristiyanong negosyante. Hindi man dadaya. Hindi man loloko. Di ba? So, pero ang totoo kaya na-disappoint si Wading King, kaya mula noon, pinaltan na niya yung kanyang mga business ng pangalan. No? At hanggang ngayon, yun ang So, nalugi talaga si Wading King. Walang pumasok sa kanyang hotel. Nalugi for so many years. Pero, dahan-dahan namang ibinalik ng Diyos. At ngayon ay mayamang-mayaman na uli siya. So, minsan po hindi madali talaga ang sumunod kapag ang Diyos may pinapagawang hakbang sa atin. Minsan, you need to sacrifice marami kang mga bagay. Maging ang pagsunod, sinabi ng Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya, sa mga alagad? Kung yung asong gubat may lungga, ang anak ng tao walang matuluyan. Ibig sabihin, imposibleng sumunod sa akin ng tuluyan ang isang taong hindi naman ako tinatanggap sa kanyang buhay. We can only follow the Lord kung siya'y tinanggap natin ng totoo sa ating puso, sa ating buhay. Amen? Ako, Panginoon, susundin ako sa iyo. Sandalit, palilibing ko na aking tatay. Ano sabi ng Panginoon? Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kapwa-patay. Ibig sabihin, ang isang taong naglilingkod sa Panginoon, parang sundalo yan eh. Pag hindi sundalo, hindi po pwedeng ikaw ikukurag-kurag. Ano? Sundalo kayo. Ako po yung sundalo, pero gusto ko po ako lagi nasa aming bahay o sa amin lamang barangay. Hindi. Talagang ipadadala kami sa Mindanao, sa Labanan. At pag nasundalo ka, kasama na yan, nakataya na ang iyong buhay. Naintindihan po ba natin? O huwag naman po natin gagayan. Naalala ko minsan, ako po yung nagtuturo minsan doon ng markmanship doon sa mga security guard. May narinig akong dalawang security guard nagkukwentuhan. Matatanda na, sabi niya. Sa totoo lang naman, Ikay, pag may hold up naman at mga hold upper at mga labanan yan ikang kasi pinapagulong sila ng hepe, pinapagulong, may mga tapos tinuturo naman namin sila ako naman po nagre-range officer, sa lang pagputok ng baril. Sabi, sa totoo lang naman, Ikay, pag may hold up daw na ganon, ang una daw nilang ginagawa, hindi naman proteksyonan yung pera lang yun eh. Ang turo daw sa kanila ng kanilang boss, paano ililigtas ang kanilang sarili. Kanya-kanya daw silang gulong papunta sa mga kanal. Dahil ibit mo, Ikay, pera lang, Ikay, yun. Hindi katulad ng sundalo, talagang ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa security guard, iba daw turo sa kanila. Huwag ka magpapakamatay dahil sa pera. Pera lang yun. Ang una mong gagawin, iligtas sa iyo sarili. Huwag sabihin ako may sabi sa inyo, ha? Narinig ko yun sa mga security guard. Pero iba yung mga sundalo. No? Iba yung kanilang determinasyon, iba yung kanilang... kaya sabi ng Panginoon, hayaan mo ipalibing ng mga patay. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Wala nang kaugnayan. Hindi ibig sabihin, huwag mo na ipalibing ang iyong magulang, huwag mo na ipalibing ang iyong amang namatay. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag mo nang alalahanin yung mga gawaing mga bagay na hindi gawain ng isang tunay na sumusunod kay Kristo. No? Siyempre, dapat mo ipalibing yun. Baka sabihin sa iyo, pambira naman yun, born again yun, pinabayaan ng kanyang magulang. Abay,
is against the Bible, sabi ng salita ng Diyos, ang isang taong nagsasabing may pananampalataya na pinababayaan ng kanyang sariling sambahayan ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Nabasa niyo ba sa Bible yon? Hindi yata nyo nabasa yon. Ba't yung Bible ko may nakalagay na ganon? Ang hindi marunong lumingap sa kanyang kasambahay ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. In the book of, I think, Corinthians o Galatians. Okay? So, assignment nyo yan, hanapin nyo. Madali na ngayon maghanap. Nung una, talaga isa-isain mo. Ngayon, i-type mo lamang. Lalabas na sa Google, alam mo na kung anong verse. Dali lang. Okay, tuloy na natin. Then David said to Abishai, sabi niya, what business of mine is yours? You sons of Zeruiah, if he curses, and if the Lord has told him, at kung sinabi sa kanya ng Panginoon, curse David, then who should say, why have you done so? Ano bang pakala mo? Ay, paano kung sinabi sa akin ng Diyos, sumpahin mo si David? So, tingnan po natin ang pananaw ni David, ano? Sinusumpahan na siya, pero nung oras yan, alam niyo kung bakit ni David yung nagawa? Okay, mag-jump muna ako. Paano nagawa ni David? Kasi alam niya, ang trabaho niya, hindi kalabanin si Shimei. May panahon para sa kanya. Hindi yun ang kanyang primary assignment. Hindi yun ang kanyang pangunahing tungkulin ng oras na yon. Ang pangunahin niyang tungkulin, pag binasa natin ang Bible, I'm sorry, hindi ko na ilagay yung verse. Nailagay ko ba yung verse? No, mamaya, hindi ko alam kung nailagay ko. Mababasa natin sa Aklat ng Chronicles, ng Samuel, at saka sa Psalms. Ang pangunahin niyang tungkulin ay i-shepherd of alagaan ang bayang Israel at pangunahan. Become a ruler of the nation of Israel. Become a king. He is a king. Kahit anong panahon, iuutos niya na patayin si Shimei, mamamatay yun. Pero para sa kanya, ba't ko naman gagamitin ang aking posisyon at oras na ito at padadala ako sa sinasabi ng isang tao na alam mo na ngang patay gutom, maliit lang siya, at mo siya papansinin. Ano bang laban niya sa'yo? Ikay hari. Tama ba? Kaya sabi niya, ano ba? Sabi, curse David, then why should you say, why have you done so? Then David said to Abishai and to all his servants, sinabihin niya lahat ng kanyang mga alagad, behold, my son who came out on my own body seek my life. Kung yun ang anak ko, ako ay papatayin. Gustong-gusto akong patayin. Siya si Absalom. No? How much more now this Benjamite? Gano pa kaya itong Benjamite na ito? Nagalit na galit sa akin dahil kay Haring Saul. Siyempre, yun yung anak ko, papatayin ako. Di lalo na nga ito. Sabihin namin, so, maliit lang na bagay. Sabihin niya, maliit na bagay. Sabihin, hindi yun ang kanyang primary na tungkulin sa oras na yon. Minsan kasi sa ating nagagawa nating major yung mga minor na bagay. Yung maliit na bagay, minsan naibubuhos natin ang buong panahon, buong lakas, buong galit, buong puot. Lahat na yata, buong isip, hindi ka makatulog, isang linggo ng pinag-isipan. Pero kaliit-litan mong bagay, parang itong, yung kanyon, ikaw binigyan ng Diyos ng kanyon. Ang kalaban mo lang may daga, gagamitan mo ng kanyon. Daga lang yun eh. Rat killer lang, bibilin ka lang doon sa bayan ng panglason, patay na yun. Di ba? Mag-alaga ka lang ng pusa, wala nang daga sa inyong bahay. Hindi mo na kailangan gamitin pa at kuhanin ang iyong Armalite. Daga lang yun. Hello? Are you with me? Minsan ginagamit natin yung even our faith. Tayo binigyan ng Diyos ng panampalataya, hindi para gamitin sa maliliit lang na bagay. Alam natin walang mahirap sa Diyos. Kaya, are you with me? Don't major the minor things. At may mga bagay naman na minor, na major, hindi naman natin binabaliwala naman natin. So, maliit lang na bagay. Ano sabi ba? Behold, my son. Sabi niya, leave him alone. Iwanan niyo siya. Wala tayong pakalam sa kanya, hayaan niyo lang siya. And let him curse, for the Lord has told him. Kung sinabi sa akin ng Panginoon ko isumpahin, hayaan niyo siya sa kanyang ginagawa. Okay lang. Minsan mahirap,
ipupus ko na ito sa FB, makita nung mapahiya na, naalala ko dati, merong, di ba nung panahon ng pandemic, tumanggap ako nakasama ko, nalo ako ni Sir Helen. Sabi, Pastor, may kulang pa ho kami, wala na kumain. Pastor, mag-try din kayo ni Ate Mayet, at baka kayo ma-approve, ito naman ho talaga ipamilya. Kinuha namin. Fill up kami. Ay tunay naman, wala naman kami dinaya. Ay na-approve. Abay, may nagalit sa amin dahil kami na-approve. Ay siguro sila hindi na-approve. Ay di galit na galit. Ipinost pa sa FB ang pangalan ko. Talagang direkta sinabi. Siyempre, nagagalit yung mga kapatid para sila sinabi sila gagik. Sabi ko lang, hindi, kasi wala lang naman yan eh. Hindi naman totoo yung kanya sinasabi. But sabi ko, pero I appreciate yung ginagawa, pati aking kapatid si Vic. Sabi ko, siyempre, kapatid ko yan. Natural, magagalit ang mga yan. Nasasaktan sila eh. Ngayon, hinaya ko lang. Pinagpiestahan doon. Ito pa doon mo makikita rin kung sino yung kakampi mo at hindi. Abay, yung akala ko yung mga kakampi ko, na mga politiko, abay, may nakisakay. Yan. Siguro palibahatag trabaho yan sa munisipyo, kilala niya yung taga-DSWD, kaya yung napapaboran. Sabi ko, kakampi ko to ha. Pito ko inata. Umiti lang sabi ko, it's okay. Hindi naman totoo, dahil ang totoo, wala naman nalalaman doon ang DSWD. Ayun, ang nag-a-approve naman doon ay yung nasa tataas. At sa totoo lang, lahat ng Pilipino, kung ikay Pilipino, may karapatan kang tumanggap ng ayuda. Hindi dahil sige mayaman o mahirap. Sa mataas na lupa, ang dami nang hindi kumuha kasi pinagpiestahan nila yan eh. Kaya yung iba doon na dapat tumanggap, hindi ka matuwa yung kapitbahay mo. Alam nyo kung anong nangyari? May mga sa aming tumanggap, merong hindi tumanggap. Yung mga tumanggap, binhanggan yung mga hindi nakatanggap. Ay doon sa mga inatayin, lahat kayo nawalan, lahat ay nga. So minsan, sometimes, because of inggit, or dahil sa hindi ka na-approve yung isa na-approve, walang magagawa. Kahit nga po doon sa ating 300 na kataong bibigyan, may na-approve, merong hindi. No? At si Sister Lulu nga sabi nga ni Sister Lulu, kung yung aking anak ay may trabaho, ako nga walang trabaho, ako hindi na-approve, ganun talaga eh. No? Ganun talaga eh. Kasi, minsan naman, yung nag-i-evaluate na yan, hindi rin naman niya kilala kung sinong kanyang, minsan di mo alam kung nanghuhula na rin lang ang mga yan. Minsan, ganun talaga. At meron pong matanda na talagang walang-wala, may sakit pa, hindi pa na-approve. Wala ka namang magawa. No? Kasi, but anyway, sa susunod po, hayaan nyo at kayo po ipaprayor. Yun na lang po sinabi ng mga nag-sponsor. Sige po, nahupa naman yung galit. Okay. So, ano sabi ni Haring David? Ayan. Hayaan nyo lang siya. Kung sinabi sa akin ng Diyos, ako'y sumpain. Hayaan nyo siya sumpain. Leave him alone. Perhaps the Lord will look on my misery. Baka makikita ng Diyos ang aking paghihirap and return good to me instead. At dahil dito, sa pangyayaring ito, makita ng Diyos ang aking paghihirap na ito. Dito naman ako tulungan ng Panginoon. Dito makita ng Diyos ang aking paghihirap. Dito ako paunlad. Alam niyo kung ano nangyari? Hindi ko inintindi. Hinayaan ko lang. Aba, may nagtanggol. Taga-amin din. Ang dami nagtanggol. Nagpo-post din sila. Hindi ko masabi mag-post kayo. Nagpupulong-pulong. Ako, lagot ikaya si Pastor. Sasagot ikayan. Sabi naman ng isa, kilala ko si Pastor, di yan sasagot. So, hindi nga sumagot. Ang mga tao pong sumagot, ako po'y napapaluha pag ako'y nasa kwarto. Bakit? Hindi ko alam, may mga tao palang magtatanggol sa iyo na hindi ko naman akalain. Siyempre, natural yung kapatid ko, pagtatanggol ako. Pero pati mga kapitbahay, mga tao, kilala namin, hindi yan tatanggol. At dahil doon, sa totoo lang ko, baka hindi ko na mabigyan kung ilang ayuda na natanggap ko. Natanggap ko kay Cayetano, kay Abo, natanggap ko lahat ng mga pastor, kay Cayetano. Doon lang ako hindi kumuha sa huli. Stress na lang, kayo na lang sumali dyan. At yung taong, huwag na alamin kung sino, ay gusto pa naman dating kumandidato. Wala akong sinabi kahit ano. Hindi, kusahong nasira na yung pangalan. Hindi na ako hindi nagplano, hindi na nakapagplano. Nagplano siya kumandidato, nawala na. Pero hindi ko pinanalangin mapahamak siya. Minsan, kailangan kong reviewin ang sarili. Lord, huwag mo naman pong hayang matuwa ako dahil kasi minsan parang gusto nating matuwa yun. Magsawa ka, nangyari sa iyo. Pero, hayaan natin ibigay natin sa kamay ng Panginoon. Amen? Are you with me? Look at this. Tingnan po natin, human perspective.
Ano po yung human perspective? Using position and power to get revenge. Kung gagamitin mo yung, marami akong asset. Ang dami ko pong platform sa FB, no. Marami akong ano, hindi ko nga alam, akala ko nga, nagulat nga ako, kinakwento ko dati kay Charlene. Hindi ko alam, meron pala akong 30,000 follower doon sa isa kong account. Ba? Dami. So, you see, position, your title, everything, your influence, sino naman ako. Pero sometimes, kapag tayo po ay merong posisyon, may kakayanan, may pera, minsan doon tayo nangahawak at gusto nating gamitin. Kaya nga, actually, walang masama sa pera. Nothing wrong with having a huge or maraming pera. Walang masama. Ang masama, kapag may pera kayong gamitin mo ito sa hindi mabuti. Halimbawa, ibayad mo sa hitman para patayin o pukpukin ang iyong, parang martilyo Pwede mong pangkumpunin ng bahay, pero pwede mong pampukpok sa iyong kapitbahay. Di ba? So walang masama. Still, ang may problema yung puso ng tao, hindi yung pera. Walang masama sa pera. Ang masama, yung pagmamahal ng tao sa pera. No? Dapat ang pera, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang masusunod kung saan mo dapat gamitin. Huwag hayaan mong yung pera dahil sa pera, magkaroon ka ng pride, using your position, your power to get revenge. Boastful, arrogant, abusive, proud. Because of your position, ginagamit natin yung ating influence. Even your timeline sa FB, pwede mo magamit yan. Ako nga bira ako mag-post sa FB. Popost lang ako dyan. Hindi ko sasabi huwag kayo mag-post. Pero asawa ko nga hindi ko binabati sa FB. Alam niyo bakit? Katabi ko naman sa pagtulog bisa tinatanong ano nga gusto mong bati sa FB. Siyempre, mas masarap kayang batiin yung kasama mo. Hindi po mali. Hindi ko sabing maling bumati. No. Mga anak ko, hindi ko rin masyado. Bisan nakikisali lang ko ba, bumati, happy birthday. Hindi ako nagpupos sa happy birthday son o daughter. Hindi ako nagbababati. Yung kapatiran, binabati ka. Kasi binabati ka. Pero yung mga kasambahay ko, hindi ko masyadong binabati sa FB. Kasi kasama ko na sila sa bahay. Doon sa group chat, yan, babati kami. Hindi ko pa nabati doon. Siya ng birthday. Pero doon sa timeline, hindi kami masyado nagbabati. Hindi ko sabing mali yun lamang po ang aking. Ako lang naman Ako lang ito. Hindi ko sasabi sa kanila. Kasi ang katwiran ko doon, kasama ko na nga sila Itanong nyo kay Riz at kay Kat, pag birthday, sinasama ko sila sa SM. Hindi lagi Minsan, bili ka yan. Kaya, ano gusto nyo, babating ko kayo sa FB o isasama ko kayo sa SM? Are you listening? Yun po ay biro ko lang, pero tutunay naman. Yes, wala namang masamang bumati. Pero sometimes, let's check our heart. Let's check. Because of ego, because of we just want to satisfy and justify our ego, no? Using position, power to get revenge, boastful, arrogant, abusive. Minsan naaabuso yung kapangyarihan. Dahil ako ang pinuno, kaya-kaya ko kung sino gusto ko ipapatay. Gagamitin ko ito. Yun nga po ang problema kung bakit napakahirap po ng politics. Kahit Kristiyano, minsan natetempt because of power. Kapag nasaling ang kanyang ego, gagamitin niya ang kanyang posisyon. Bagamat naniniwala ako, may mga politikong mabubuti. Pero bakit marami rin? Like, ano nangyari po sa mga ampatuan? Nung isang araw pinapanood ko, sa 14 years or 20 years ago, ano nangyari? Imagine, wala nang sinino. Alam nyo, ang mga Muslim, malaki ang paggalang nila sa babae. Pero, alam nyo ba, nung pangyayari sa ampatuan, wala silang sinino kahit babae. Pinatulan nila. Binaon pa. No? At dapat kahit anong labanan, ang mga newsmen, basta lahat ng may kaugnayan sa nagbabalita, hindi yan ginagalaw. Pero there are 40, more than 40 na mga nagtatrabaho sa pinatay din. Imagine. So, because of abusing authority. Inaabuso nila dahil sila nasa sa power. Pero ano mo si Haring David? Sino lang si Simay? Isang pitik lang, patay gutom ng aso, yung kalintulad. Pero sabi ni Haring David, paano kung sinabi sa kanya ng Diyos?
Ano po ang in-apply ni David? Divine perspective. Unwavering trust in God, sovereignty. Bahala ang Diyos. Amen? Are you listening? Humility, patience, forgiving, kind-hearted. Maaaring naalala rin niya, kamag-anak siya ni Jonathan, kaibigan ko. Tsaka yung kanyang hindi ko siya dapat patulan. Hindi yan ang aking primary. Yes, hindi ko babaliwalain ang kanyang sinabi. Pero hindi yan ang aking primary assignment. Hindi yan ang pangunahin kong tungkulin. Minsan kasi sa buhay na ito, minsan maliit na bagay na ibubuhos natin. At marami rin ako mga ganong pagkukulang. Pero hindi pala dapat. Yes, nagagalit tayo. Pero huwag mong ibuhos. 1 linggo na, 3 buwan na, galit ka pa rin. Para sa nagnakaw lamang ng martilyo mo. Pwede mo. Kung doon ka nagagalit, ibibili ka, 250 lamang ho, ang ganda ng martilyo nyo. Di ba? Hindi lang nagsauli ng gamit, o isang araw nawawala yung aking gamit. Pero iniisip ko, nagtitingin ako sa Lazada Pag ito hindi ko nakita, bibili ako ng bago. Wala, hindi ko makita, hindi ko na maalala kung sino kumuha. Napuntahan ko na lahat ng puso, natanong ko na daw, kung nasa kaya yung aking jigsaw na yun. Namimili na ako, meron tig 600, may tigo 1,200, may tig 3,000. Kung mahal pa naman yung aking bili doon, tig 3,000. Namimili na ako Bakit? Kasi ubusin ko yung panahon ko sa kahahan, magagalit ako, baka sino pang pagbintangan ko. Baka isa sa inyo may kumuha na ang jigsaw, sa uli nyo na. Hello? So, gaano kadalas natin sinusubukan na alintulad sa Diyos ang ating sariling pangunawa? At gaano natin kadalas na hinahanap ang karunungan ng Diyos? No? Hinahanap ba ang kanyang karunungan, ang kanyang guidance, ang kanyang patnubay sa ating buhay? No? Yes, tayo nagagalit. Pero alalahan natin, we can use divine perspective in this life. Ang Diyos po'y makapangyarihan. Di ba sabi po ni Pablo sa Romans, revenge is my retribution. Sabi ng Panginoon, ang pagiganti sa akin, ako ang maghihiganti. Sometimes, alam nyo, when we continue the life of Shimei and David, pinatawad siya ni David Doon sa 2 Samuel chapter 19, hindi ko na lang po sinulat. Pinatawad siya, nakita sila. Humingi ng tawad si Shimei, patawarin mo ako Panginoon sa aking nagawa siya. Humingi ng tawad Imagine, pinabayaan ni David, kusang lumapit si Shimei sa kanya, humingi ng tawad. Pero nung si David malapit ang mamatay, tinanong siya ni Solomon. Sabi ni Solomon, Panginoon, sabi niya, Ama, dahil siya nang pumalita aari, Ama, ano bang gagawin ko? Sa 1 King yon, chapter 2. Ama, anong gagawin ko kay Shimei, yung humamak sa'yo? Ikaw nang bahala, ikaw naman ang hari. Ikaw nang bahala. Gamitin mo ang karunungan. So, ikaw, bahala ka na. Kung ano pa sa'yo mo, gusto mo siya patay, di bahala ka. Ikaw nang hari So, see? Hindi pa rin ni David inutusan siya patay. Malagot siya sa kanya kasalanan. Alam nyo, anong ginawa ni Solomon? Inutusan si Shimei, okay, mula ngayon, huwag kang aalis. Patay ng hari. Ako ng hari ngayon. Huwag kang aalis sa Jerusalem. Pag umalis dito, mamamatay ka. Ang problema kay Shimei, umalis. Ay hari, ay umalis. Di pinatay. Namatay din si Shimei. Pero hindi siya pinatay ng walang dahilan dahil sumuway pa rin siya. Kasi minaliit niya ang kakayanan. So, ibinalik ni King Solomon yung paggalang. Dapat ang hari ginagalang. Pero sa panahon ni David, ginamit niya yung divine perspective. Kasi pinagbibigyan, you are a man of bloodshed. Mamamatay tao ka. Pinatunayan niya, hindi ako. At patutunayan ko sa iyo, pinangako ni Haring David, hindi kita papatayin. Doon sa chapter 19. Hindi kita papatayin. Pangako ko yan. Pero pinatay siya ng kanyang anak. Hello? Pinakita ni Haring David, hindi totoo ang pinagbibintang mo sa akin. Hindi kita papatayin. Are you with me? So, may mga bahagi sa ating buhay kung saan nahirapan tayo magtiwala sa paraan ng Diyos. Bisa ang hirap kasi. Lalo na pag ikaw ang ego mo yung natouch na, no? Yung emotion mo, yung damdamin mo, nasugatan. Iniwan ka na, hinampas ka pa, no? Tinadyaan ka pa. Pag gagamitin mo lamang yung sarili mong hangarin at sarili mong kalooban, gusto mong gumanti. Pero, tularan natin si David. Amen. Ano kaya mangyayari? At ano kaya pwede mangyari kung matututo tayong isuko sa Diyos?
yung pananaw natin, ipaubaya natin sa pananaw ng Diyos. Matuto tayong magtiwala na ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat, walang hanggan ang kanyang karunungan. Alam niya ang inaapi at hindi. Tandaan po natin, hindi ang Diyos natutulog. Ang Diyos nagpapahinga. Ang tao pag nagpahinga napagod. Pero ang Diyos kaya nagpahinga, hindi napapagod. Nung siya nagpahinga sa pagkaan araw, hindi siya kaya nagpahinga ay napagod. Kaya nagpahinga siya dahil natapos na niya ang kanyang gawain. At ang Diyos po hindi tumigil sa paggawa. Are you with me? Alam niya ang may kasalanan at wala. Alam niya ang katwiran. Minsan hindi natin mahanap ang katarungan dito sa ibabaw ng mundo. Pero tandaan natin, time will come. In the end of the day, laging ang justice ay may serve. Laging ang magtatagumpay ay ang katarungan, ang kabutihan, ang kalooban ng Diyos. Lagi naman ganun. Kahit naman sa pelikula, kahit sa sine, at sa totoong buhay. Laging in the end of the day, ang mananalo ay ang kabutihan. Amen? Di ba? Yun naman ang tunay. Kahit pa gumawa ng pelikulang ang mananalo yung masama, sa totoong buhay, ang magwawagi ay ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang katwiran ng Panginoon. So ano pong dapat natin gawin? Seek God wisdom. Seek God's wisdom. Sa halip na magtiwala tayo sa sariling kaunawaan, manalangin tayo. Hilingin natin sa Panginoon, sa Kanyang Banal na Espiritu. Meditate on His Word. Seek God counsel. May mga Kristiyanong nauna sa atin, mas matured o mas pwede tayong tanungin, mga leader natin. Seek God. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya na magtanong. No? Ako, hindi lahat ng bagay alam. May mga pagkakataong kailangan kong magtanong sa ibang bagay. Kahit saan ako, halimbawa, tungkol sa engineering works, hindi naman ako engineero. Tungkol sa accounting, so may mga anak tungkol sa ibang bagay. Kaya nga tayo, minsan kasi nagpapadoktor tayo, minsan marunong pa tayo sa doktor eh. Di ba? Mayroong ganun, no? Nagpa-doktor, ay marunong pa sa doktor. Tapos, di ba, dapat ganito, dapat naman doktor. Kaya nga ikinagpa-doktor, kaya nga doktor. Hindi sabihin, may tiwala ka doon. Kung wala kang tiwala, humanap ka ng doktor na pwede mong pagtiwalaan. Amen? Sumangguni sa doktor, mas marunong pa naman sa doktor. Di ba? Nagpagawa ng bahay, kumuha ng engineer, ng foreman, mas marunong pa noon. Kaya minsan nakahagulo eh. Mas marunong pa doon sa nagawa. Kaya nga kaya nga pa ako nagagawa doon. Ako nagawa nung nga. Ngayon, pag hindi ko kaya, pinagawa ko. Salamat ko. Katulad ng air, minsan hindi naman po lahat sila ay mahuhusay. Talaga mayroon din palpak. Part ng buhay yan eh. Hindi naman talaga makakakuha ka ng lahat ng bagay perfect. Di ko nakita mong palpak, humanap ka ng iba. Yun lang naman ang magagawa mong gamot. Kaysa magalit ka na magalit. Naku, yung tao yan, sinira naman yung aking aircon. Kaya ngayon pa sa madal. Ay, naku, 5 ng taon na pala namang nakaraan eh. Hanggang ngayon hindi. Hello? Are you with me? Trust in God's way. Trust in God's way. Kahit pa po minsan hindi natin maintindihan, naalala ko yung preaching po ni Kenneth. No? Sina Caleb, sina Joshua. Kahit minsan hindi nila naintindihan, sinunod nila ang Diyos. Sinunod nila si Moses. Why? Dahil alam nilang ang pinapagawa ni Moses, pinapagawa ng Diyos. Trust in God's way. Kapag ito'y alaman mong paraan ng Panginoon. This is not my preaching. Diba? Pinagtatalo ng iba yung tithes. If you want to give your tithes, just give. Kung may doubt ka, stop talking o magbigay ng dahilan because tithes belongs to God. Amen. That's all. Kung ayaw magbigay, it's up to you. Pero kung nabigyan ng dahilan kasi dadagdagan lang ang iyong kasalanan. Don't rob God. Diba? It's better to keep quiet. Sometimes kasi yung kapitbahay natin ang dami na nating nasabi. Nahiram lang naman sa atin nahingi lang naman ng asin. Pambiray ka, asin lamang, wala pa sila. Naman gagawa ng trabaho. Ang dami mo na nasabi, para asin lamang ang hinihingit na ubusan. Hindi mo alam, papuno-puno yung rep, puno-puno yung kanyang lahat, nalimutan na ibilhin ni asin. Para asin lamang eh. Para asin lamang eh, wala pa, kasabihan ikay, pag asin, ikay wala sa bahay eh. Pero nagulat ka, nung makita mo, punong-puno naman pala ang ibang laman. Nagkataon lang talagang walang asin. Di ba? I hope nakarelate kayo. No? And, last but not the least, embrace humility. Maging humble tayo.
Naalala ko pa kami nagbibiro sa bahay. Sabi sa, ako ang masambol. Sabi ko, masambol ako. Ako ang pinakahambol. Pakumbaba po tayo. Aminin natin, hindi lahat ng bagay alam talaga natin. Hindi lahat ng bagay kaya natin gawin. Kailangan natin ng bawat isa. Yes, may tinawag para maging pastor, maging leader, merong iba-ibang tayong kakayanan, merong doktor sa mata, doktor sa ipin, o merong inhinyero, may abogado. So, lahat ng bagay, merong asawa, may lalaki, merong anak, may panganay talaga eh. No? So, ibigay natin dapat ang para sa kanila. Matutulang tayo magtiwala sa Diyos at magpakumbaba. Amen? Wisdom, trust God, and embrace humility. Tayo po tumayo. I hope meron po kayo natutunan ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Divine perspective. Hindi lahat po ng gusto natin dito sa mundo ay makukuha talaga natin. Minsan may mga nire-request din tayo. Kahit po sa mga local government, hindi po lahat ng nire-request natin sa mga politiko ay maibibigay sa atin. Pasalamat tayo kapag naibibigay. Magpasalamat, hindi lahat ng ating hinihiram ay tayo napapahiram. Talagang ganun po ang buhay. No? But embrace trust in God. In the end of the day, lahat ng bagay po ay susulit natin sa Diyos. Ang ating puso, ang ating buhay. Hallelujah. Ora bara.